O tsaka nyo ibulabod itong ating sarsa. O hindi po ba magandang tingnan yan? Isang mahaba at patitigasin po natin. Pag ganyang pinaglalaruan nyo yan, hahaba pa po yan at tsaka titigas. Di ba magandang isubo po yon mga misis? O, lagay na natin ha. Nag-uubos lang po ako ng mga Ricardo sa aking palamigan kasi po ako'y mag-grocery na. Sintensyahan na natin tong ating mga natitirang gulay. Gawin natin isang masarap, malinamnam na ulam. Gadgarin. Para maging manipis po siya. Pirasong wansoy o kaya na may kinchay. Tagtarin nyo rin po. Tapos pagsamahin nyo na. Tagtarin nyo ulit. Isang malaking malukong. Kalahating kutsaritang asin. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Maglagay po tayo ng oregano. Garlic powder. Paprika. Turmeric or luyang dilaw. Konti lang po. Isang kutsarang cornstarch lang po ang ilalagay ko. Kalahati. Isang kutsara at kalahati. Giniling na manok ang ilagay ko. Pero kahit ano pong giniling meron kayo, yun ang gamitin nyo. Haluin nyo po yan. At nang magkasama-sama. O ganda rin po ang gagawin natin. Buong buo, di po ba hindi nagkakahiwa-hiwalay dahil po dun sa cornstarch na ating inilagay. Kailangan pantay ang inyong pagkakabilog. I-roll yun ng konti at parang isang malaking imbutido to pero hindi naman tayo gagawa ng imbutido. At aduhin natin para talagang maganda ang ating pagkakagawa. 8 piraso po ito. O yan. Basa-basahan ng konti ang malinis na kamay. Para pong skinless longganisa ang nilabasan. Kung gusto nyo namang gawing bola-bola, nasa sa inyo na po yun. Liliguan ko lang po ng konting harina para po magkahiwa-hiwalay mamaya pag iniluto natin. Pati yung ilalim gagawin ko din pong ganun. Isang kutsarang harina lang po itong aking ginamit. Para lang magpulbos ng konti. Yun. Pagulong-gulungan nyo lang ng konting ganyan. Nagkahiwa-hiwalay na po sila. O ganda rin po, ilalagay ko muna to sa refrigerator o sa freezer na mga kalahating oras para tumigas-tigas ng konti. Maigi yung mahaba at matigas ang isusubo nyo para po masarapan kayo. Di po ba? Isang mahaba at patitigasin po natin. Pag ganyang pinaglalaruan nyo yan, hahaba pa po yan at saka titigas. Di ba magandang isubo po yon mga misis? O, lagay na natin Kinakailangan po mainit ang mantika nyo Hindi po pwedeng ilagay itong ating mga ginagawa ng medyo malamig-lamig ang ating mantika. Pag matigas na po ilagay na po natin. O kahit po medyo iba't iba ang haba at iba't iba ang taba, talagang ganyan tayo. Parang buhay. Yung iba'y mataba, yung iba'y mahaba, mataba't mahaba. Buhay po pinag-uusapan natin Kung maayos ang paghawak nyo, kaya nyo pong pahabain at patabain ang buhay nyo. Yun po yun. O hayaan na po nating maluto. Pagkatapos po ng mga 2-3 minuto, depende sa haba, baliktarin nyo na po. At lutuin naman natin yung kabila. Nakikita nyo po ito, ang ganda ng ating pagkakaluto. Hindi po sunog, pero luto yung ating ibabaw. Pero yung loob niya hilaw pa po. So kinakailangan talaga pagkataob kinakailangan lutuin pa rin. Ang aking apoy naman na ginagamit din hindi naman po kalakasan. Katamtaman lamang at ayaw nyo sunugin yung balat o yung ibabaw o yung paligid. Ito po hiling ni Manang sa akin. Magluto daw po ako ng ganire na mataba at mahaba at gustong gusto niya. So ito po, kita nyo. Lutuin pa po natin. Ibabaliktad ko po ulit ng isang beses para yung kabila'y tuluyan na talagang maluto yung panloob. Dahil mukhang luto sa labas pero yung loob po hilaw-hilaw pa. Alalahanin nyo giniling yan. Manok, karne o baboy man ang gamitin nyo, hilaw pa rin. Kapapatay ko lang po nung ating apoy at 10 minuto ko po itong iniluto. Nakita nyo walang mga mantika halos wala. Ilalagay ko muna sa isang pinggang maliit at gagawa po tayo ng sarsa ni Re. Talagang parang ang sarap-sarap. Ngayon ko lang po ginawa ito nakagawa ng ganire. At
kumain kami sa restaurant isang araw parang sabi ko, aba, ganito gagawin ko. Yan po. O, bubuksan ko po ulit yung ating apoy, yung ating kalan. Walang kamanti-mantika yan. Lalagyan ko po ng 2 kutsarang medyo malambot-lambot na mantikilya, butter. At tunawin po natin yan. Gagawa po tayo ng sarsa ngayon. Umpisahan natin sa mantika. Konting-konting mantika lang yung nakita nyo at itong ating butter. O, maglagay na po tayo ng ating bawang. 5 piraso po ng bawang. Huwag nating susunugin ng bawang. At saka po konting sibuyas. Konting harina, 2 kutsara po ng harina itong aking inilagay. Sige, haluin po natin at nang maluto yung ating harina, mga 30 segundo. O, ganyan, halo lang ng halo at madali pong masunog ang harina. Tsaka yung bawang syempre. Lalagyan ko na po ng 1 tasang tubig. At pakukuluan po natin ire. O, tuyuan nyo na po, 2 kutsarang toyo. Kung gusto nyo pong lagyan ng oyster, lagyan nyo po ng oyster, 2 kutsara rin. Kalahating kutsaritang pamintang durog. Halo-halo po tayo ng halo O, papatayin ko na po yung apoy. At baka po matuyo ire. Sandaling-sandali lang ang paggawa natin ng sarsa. Ganyan po. Lagay natin tong ating konting kinchay o wansoy man lang o sibuyas na mura. Para po maganda, konti lamang. At kung kakain na po kayo, tsaka nyo ibulabod itong ating sarsa. Dini sa ibabaw ng ating lulutong ulam. O hindi po ba magandang tingnan yan? Alam ko, nandiyan pa kayo Sana po nag-enjoy kayo sa mga ipinopost ko. Ron Bilaro po.